Sa aking nakaraang video nitong Sabado lamang, aking sinabi ang mga potensyal na i-offer na warships para sa ating Philippine Navy matapos ibalitang inaprubahan na ni Pangulong Marcos ang wishlist ng ating hukbong sindatahan o ang kanilang mga gustong bilhing armas sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Aabot sa halagang 2 trillion pesos ang ilalaang pondo para sa programa at ang malaking parte nito ay mapupunta sa Philippine Navy dahil kinakailangan ng bansa ng mas makabago at mas capable na warship upang protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang nga sa sinasabing i-offer sa ating Navy ay ang mga HDF 3800 frigate mula sa South Korea na gawa ng Hyundai Heavy Industries, ang Alpha 5000 combatant ng bansang Espanya na gawa naman ng Spanish shipbuilding company na Navantia, at ang MEKO A210 frigate ng bansang Germany na gawa naman ng ThyssenKrupp Marine Systems. Dapat nang madaliin talaga ng Pilipinas ang pagbili sa mga makabagong warships dahil pinapasok na ng mga Chinese vessels ang ating teritoryo matapos na mataan ang dalawang warship ng Chinese Navy malapit sa Tawi-Tawi na naging sanhi upang maalarma ang mga residente doon. Wala pang pahayag ang Philippine government sa insidenteng ito, ngunit hindi talaga kayang bantayan ng magkasamang pwersa ng ating Navy at Coast Guard ang buong exclusive economic zone ng Pilipinas dahil sa nasa 2.2 million square kilometers ang laki ng ating EEZ at ilan lamang ang mga barko ng ating bansa. Paunti-unti na rin namang dumadami ang ating mga warships at patrol vessels, ngunit sobrang layo pa nito sa totoong target ng Philippine Navy na ilang daang barko at dapat maging agresibo na ang Philippine government sa paghahanap ng pondo dahil hindi na nirerespeto ng China ang ating teritoryo. At sa bagong balita na ating nakalap, gusto na ng Philippine Navy na gumawa ng sariling mga warships dito sa ating bansa sa gitna ng patuloy na tensyon laban sa bansang China. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ayaw na umano ng Department of National Defense na bumili ang Pilipinas ng warships mula sa ibang bansa dahil mas magastos pa umano ang maintenance ng mga ito kumpara sa presyo mismo ng nabiling warship. At sa aking opinyon lamang, dapat paramihin muna natin ang ating mga vessels katulad na lang ng pagkakaroon ng kahit na 10 frigates lamang at nasa 20 mga offshore patrol vessel dahil napakahabang proseso ang paggawa ng sariling mga warships at baka habang ginagawa natin ito ay pinasok na tayo ng mga pwersa ng mga kalabang bansa. Maliban pa dito, napakalaking pondo ang kakailanganin dito dahil magbabayad pa tayo ng technology transfer mula sa ibang bansa upang magkaroon tayo ng kaalaman sa paggawa ng warships. Kung inyong sasabihin na marunong na tayo gumawa ng barko dahil marami na rin naman tayong mga shipbuilding company sa bansa, ay medyo hindi makatotohanan nito dahil ibang bansa ang may-ari ng mga naglalakihang shipbuilding company dito sa Pilipinas at puro lamang mga commercial vessel ang ginagawa sa bansa. Napakakomplikado ng paggawa ng warships at kailangan talaga natin ng tulong ng mga ekspertong bansa sa paggawa nito at marami na rin ang nag-offer noon sa Pilipinas. Kabilang na nga sa nag-offer ang ASPAT ng bansang Turkey na kung saan nag-offer sila ng kanilang offshore patrol vessel sa bansa at nagsabi pa mismo ang mga Turkish officials na napakalaki ng tsansa na manalo sila sa proyekto noon dahil kasama ang technology transfer sa kanilang offer. Makikipag-partner na sana ang Turkish company sa lokal na shipbuilding company sa bansa upang gawin ang mga warships dito sa Pilipinas, ngunit sa kasamaang palad ay mas pinili ng DND at Philippine Navy ang offer ng South Korea at napakalaki ng nawalang oportunidad sa ating bansa upang makagawa na tayo ng sariling mga warships. Nag-offer din ang mga European companies katulad na lang ng Damen Shipyard ng Netherlands na nag-offer ng kanilang OPV 1500 sa Philippine Navy at makikipag-partner na sana sila sa Propmec Corporation na isa din sa mga lokal na shipbuilding company.
Napakaganda din sana ng mga produkto ng Damen Shipyard at nagawa na rin nila ang technology transfer sa katabing bansa na Indonesia na kung saan ginawa sa kanilang bansa ang Marta Dinata class frigate na binase sa Sigma class frigate ng Damen Shipyard at nagkakahalaga lamang ito ng nasa 12 billion pesos bawat isang warship. At ang isa pa sa nag-offer noon ay ang naval group ng bansang France, ngunit hindi rin pinalad sa proyekto, at ang Hyundai Heavy Industries talaga ng South Korea ang nanalo, kahit hindi kasama ang technology transfer sa kanilang offer. At sa ngayong Horizon 3 ng modernization program, kung gugustuhin talaga ng gobyerno na makagawa ng sariling warship sa Pilipinas, ay dapat sa mga European shipbuilding company sila makipagnegosasyon dahil sa handa ang mga bansang ito na tulungan ng Pilipinas pagdating sa paggawa ng warships, at makikita din naman natin na dekalidad ang mga ito at mas advanced din ang mga weapon system. Sa ngayon, ang technology transfer pa lang na tinanggap ng ating bansa ay mula sa Israel Shipyards ng Israel na kung saan nakapagtayo na rin sila ng pasilidad sa Cavite dahil inaasahang dito gagawin ang mga susunod na Acero class fast attack craft, at magandang panimulan na rin ito para sa planong paggawa ng sariling vessels ng Pilipinas.